Ang mga emperor ay nakilala hindi lang sa laki ng kanilang mga teritoryong nasasakupan, kundi kabilang din ang mga individual na ito sa pinakamalalakas na pirata sa buong mundo. Sa pag-uumpisa ng Wano Arc ay ipinakilala tayo sa isang emperor na taglay ang napakalakas na pangangatawan na siyang dahilan kung bakit binansagan itong pinakamalakas na nilalang sa buong mundo. Sa mga nagdaang taon ay marami na ring pagkakataon na nahuli ng kanyang mga kalaban si Kaido, ngunit iilang individual lamang ang kilalang nagawang mapinsala ang kanyang napakatibay na pangangatawan. Si Kaido ay ang masasabi nating ang nilalang na nasa tuktok ng lahat ng mga nabubuhay, na siyang biniyayaan ng pinakamalakas at pinakamataas na uri ng pisikal na pangangatawan. Sa mga nagdaang taon ay makailang beses na ring nahuli ng ibang mga pirata at maging ng mga marino ang emperor, ngunit wala kahit isa sa mga ito ang nagawang patayin si Kaido. Maging ang mismong si Kaido ay nabigong wakasan ang kanyang sariling buhay, matapos nitong tumalon mula sa kalangitan hanggang sa lupa na may taas na 10,000 metro. Dahil sa tibay ng pangangatawan ni Kaido, ay minsan hindi na ito gumagamit ng armament haki upang depensahan ang kanyang sarili mula sa pag-atake ng kanyang mga kalaban. Isang halimbawa na rito ay ang pagsabog ng matinding galit ni Luffy kay Kaido, dahil na rin sa pag-aakalang pagkasawi ng kanyang mga kaibigan mula sa pag-atake. Ang fourth gear na tumalo sa warlord na si Doflamingo ay walang naging epekto kahit na direktang tinanggap lahat ni Kaido ang sunod-sunod na pag-atake mula kay Luffy. May mga naging kasabihan na rin ng ibang tao, na sa isang one-on-one na laban ay paniguradong walang makakatalo sa halimaw na si Kaido. Sa lahat ng mga nabubuhay sa lupa, dagat o maging sa himpapawid ay si Kaido ang isang pirata na nakilala bilang ang pinakamalakas na nilalang sa buong mundo. Ang unang kilalang pangyayari na nagtamo ng malaking pinsala ang emperor, ay ang naging laban nito sa maalamat na samurai na si Oden na nag-iwan ng malaking peklat sa katawan ni Kaido. Sinundan pa ito, ng naging paglusob sa Onigashima kung saan nagawang mapinsala ng Nine Red Scabbard ang katawan ni Kaido, dahil na rin sa kanilang pagtutulungan at pinagsamang kapangyarihan. Ang pag-atake nilang ito ang nagpaalala kay Kaido tungkol sa isang dakilang samurai, na may kakayahang talunin siya sa isang makatarungan at patas na laban. Hindi nagtagal ay nabigyan din ng pagkakataon ng ilan sa mga supernova na labanan ang emperor, na siyang sumubok sa kanilang katatagan at kagustuhang lumaban. Sa kabila ng magkaiba nilang mga layunin ay magkasamang umatake ang 5 mga supernova, kung saan nabigyan ng pinsala sa katawan ang tinaguri ang pinakamalakas na nilalang sa buong mundo. Sa kabila ng mga pag-ataking tinanggap ng emperor mula sa kanyang mga kalaban, ay tila hindi pa rin natitinag si Kaido at bagkos ay naiirita lamang ito sa kanyang mga kalaban. Gayunpaman, nasorpresa ang emperor matapos ang ipinakitang bagong abilidad ni Luffy at Zoro na siyang tinataglay rin ng mga pinakamalalakas na mga pirata sa buong mundo. Mula sa isang desperadong pag-atake, ay ginamit ni Zoro ang lahat ng kanyang naiwang lakas na siya namang nagbigay ng malaking sugat sa katawan ni Kaido. Kinumpirma din ng emperor na naging posible lamang ang bagay na ito, dahil taglay din ni Zoro ang Conqueror's Haki na iilang individual lamang ang nagkakaroon ng ganitong uri ng kapangyarihan. Kalaunan ay natuklasan din ni Luffy ang buong katotohanan, kung bakit ang mga individual na nagtataglay ng Conqueror's Haki ay isa sa mga kinatatakutang kapangyarihan sa buong mundo. Sa pamamaraang ito ay nagagawang balutin ng iilang mga individual, ang kanilang mga sandata o mga parte ng kanilang katawan na siyang mas lalong nagpapalakas sa kanilang mga pag-atake. Dahil sa kanyang bagong tuklas na kapangyarihan, ay nagawang mapinsala ni Luffy ang matibay na pangangatawan ng emperor na posibleng susi upang manalo sila sa digmaan. Gayunpaman, sa kabila ng pagtaas ng kapangyarihan at abilidad ng mga supernova ay tila hindi pa rin sapat ang mga ito, upang matalo ang tinaguriang pinakamalakas na nilalang sa buong mundo.
Sa kabila ng pagtutulungan ng buong alyansa upang mapabagsak lamang si Kaido, ay hindi pa rin ito naging sapat upang tuluyan nilang mapalaya ang bansang Wano mula sa matinding kadiliman. Sa ngayon ay masasabi nating nasa panghuling bahagi na tayo ng Wano arc kung saan si Luffy ay muli na namang nakaranas ng isang marahas at matinding kabiguan. Kaya naman ating aalamin kung ano pa ang posibleng kulang sa mga pamamaraan ni Luffy, para tuluyan nilang matalo ang walang kapantay na tibay ni Kaido. Sa mga nagdaang paglalakbay ng mga Straw Hats, ay marami na ring malalakas na mga kalaban ang nakakaharap ni Luffy na may pambihirang mga abilidad at maladyos na kapangyarihan. Kung ating babalikan ang kanyang mga nakaraang laban, ay hindi lang si Kaido ang unang nakalaban ni Luffy na hindi niya magawang matamaan o mapinsala ng kanyang mga pag-atake. Isang halimbawa na dito ay ang unang malaking hamon ni Luffy sa Grand Line, matapos niyang makaharap si Crocodile na noon ay kabilang din sa mga warlord ng world government. Sa umpisa ng kanilang naging laban ay lumitaw na agad ang malaking kalamangan ng warlord, base sa taglay nilang kapangyarihan at ang mga karanasan nila pagdating sa pakikipaglaban. Nagpahirap pang lalo kay Luffy, ang natural na katangian ng Devil Fruit na taglay ni Crocodile na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng abilidad na maging isang buhangin. Gayunpaman, nagagawang pag-aralan ni Luffy ang kapangyarihan ng kanyang mga kalaban na siyang nagiging susi, upang kanyang malaman ang kanilang mga natural na kahinaan. Bagaman sa pangalawang beses ay nagkaroon na si Luffy ng ideya kung paano niya matatalo ang warlord, ngunit hindi pa rin ito naging sapat na naging sanhi na naman ng kanyang muling pagkatalo. Sa kakaunting oras ay natuklasan ni Luffy ang natural na kahinaan ng kapangyarihan ni Crocodile na naging susi, upang matalo nito ang warlord sa kanilang naging pangatlong laban. Ipinapakita lamang nito ang katotohanan, na kahit pagaano kalakas ang kapangyarihan ng isang individual mula sa isang Devil Fruit ay may natural pa rin itong mga kahinaan. Kung ating pagbabasihan ang laban noon ni Luffy at Crocodile ay may pagkakahawig rin ito sa mga nangyayari ngayon sa digmaang nagaganap sa bansang Wano. Sa ngayon ay pangalawang beses nang tinalo si Luffy ng Emperor, at bagaman sa kabila ng pagtaas ng kanilang kapangyarihan ay hindi pa rin ito sapat upang matalo si Kaido. Tulad ng naging laban noon ni Luffy at Crocodile ay maaaring sa pangatlong laban natin malalaman, kung magagawa bang matalo ni Luffy ang Emperor na si Kaido. Kaya naman sa tingin ko, maaaring natuklasan na ni Luffy ang isa sa mga kahinaan ni Kaido na posibleng maging susi, upang matalo nila ang tinaguriang pinakamalakas na nilalang sa buong mundo. Kung ating babalikan ang nakaraang chapter kung saan makalipas ang ilang taon na paghihintay, ay nagkaroon na rin ng pagkakataon ng 9 Red Scabbards para sa kanilang paghihiganti kay Kaido. Dito nga ay nagawang mapinsala ng 9 Red Scabbards si Kaido, ngunit dahil na rin ito sa mas pinalakas nilang armament haki at isang pamamaraan mula kay Oden. Matatandaan na may isang miyembro ang 9 Red Scabbard na si Raizo, ang hindi gumagamit ng isang espada bagkus nakadepende lamang ito sa pamamaraan na ginagamit ng mga ninja na tinatawag na ninjutsu. Karamihan sa mga Scabbard maliban kay Raizo, ay nagtataglay ng malalakas na armament haki kung kaya't nagawa nilang magbigay na malaking pinsala sa katawan ni Kaido. Bagaman may mga natatanging abilidad sa pakikipaglaban itong si Raizo, ngunit hindi pa rin ito kalebel ng ilan sa kanyang mga kasamahan subalit nagawa pa rin itong masaktan si Kaido. Sa oras nga ng kanilang paglusob ay biglang nagpakawala si Kaido ng kanyang bolo breath kung saan gumubuga ng matinding apoy ang Emperor na may mapanirang kapangyarihan. Gayunpaman, ang binugang apoy ng Emperor ay hinigop lamang ng scroll ni Raizo, at ibinalik lamang ito sa Emperor na siya namang nagbigay ng pinsala sa katawan ni Kaido. Bagaman may abilidad ang Emperor na magpalabas ng isang pag-atake gamit ang apoy, ngunit tila naapektuhan pa rin siya nito kung kaya't maaaring isa rin ang apoy sa natural na kahinaan ni Kaido.
Isa pa sa posibleng hint kung bakit apoy ang isa sa posibleng kahinaan ni Kaido ay dahil na rin sa taglay nitong kapangyarihan mula sa isinumpang prutas. Bagaman ang Devil Fruit ni Kaido ay nagpapahintulot sa kanya na maging isang Eastern Dragon, ngunit may pangalan itong Fish Fruit na base na rin sa isang Chinese mythology. Naging inspirasyon ng Fish Fruit, ang kwento ng mga Chinese kung saan may isang Dragon Gate na matatagpuan sa tuktok ng isang waterfall na may malakas na daloy ng tubig. Maraming mga isda ang lumalangoy pataas habang nilalabanan ang malakas na agos ng ilog, ngunit iilan lamang ang may kakayahan o sapat na tapang para makatalon sa tuktok ng waterfall. Ang mga isdang matagumpay na makakatalon sa tuktok ng waterfall ay nagbabago, at nagiging isang Eastern Dragon na may mga kaliskis na nagpapahiwatig lamang sa kanilang pinanggalingan. Nagkataon din na sa bansang Wano, kung saan may mga malalaking isdang koi ay may naninirahang isang Eastern Dragon na kinikilala ngayon bilang ang pinakamalakas na nilalang sa buong mundo. Kung ating iisipin, ang mga isdang koi ay nabubuhay sa tubig, at ano pa nga ba ang kabaliktaran ng tubig kundi ang elemento ng apoy na posibleng isa sa mga susi upang matalo si Kaido. Ang kapangyarihan ni Kaido ay kapareho lang din sa kapangyarihan ni Crocodile na may kahinaan sa tubig, at ang kapangyarihan ni Enel sa kidlat ay may natural na kahinaan sa isang goma. Isa pang halimbawa kung saan napinsala si Kaido, ay ang atake noon ni Luffy na tinawag na Red Rock na isa ring pamamaraan ni Luffy kung saan may kasamang apoy ang kanyang suntok sa pag-atake. Bagaman ang Advanced Armament Haki ang isa sa mga dahilan kung bakit napinsala ng Red Rock si Kaido, subalit sa tingin ko ay dahil na rin ito sa may kasamang apoy ang ginawang pag-atake ni Luffy. Hindi lang din ito nangyari kay Luffy at Raizo kundi maging ang pag-atake noon ni Zoro na Flying Dragon Blades, ay may sapat na lakas upang mapinsala ang katawan ng Emperor na si Kaido. Bagaman ang pag-ataking ito ni Zoro ay hindi tumama sa Emperor, ngunit may sapat na itong presensya upang mabahala si Big Mom sa kahihinatnan kung tumama ito kay Kaido. Sabihin na nating dahil din ito sa Enma, subalit hindi pa rin natin maitatanggi na ang pag-ataking ito ni Zoro ay hindi lang nakabase sa armament haki kundi may kasama rin itong elemento ng apoy. Ang Nine Red Scabbard ay isa sa mga dahilan kung bakit malaki na rin ang naging koneksyon ni Luffy sa bansang Wano at kung bakit dapat nilang matalo ang Emperor na si Kaido. Ang isa pa sa mga nag-uugnay kay Luffy sa bansang ito ay ang naging alaala ng kanyang yumaong kapatid na si Ace, matapos nitong magpunta sa bansang Wano at nagdulot rin ng kaguluhan. Sa panahon nga ng kanilang pagpunta sa bansang Wano ay tinangka ni Ace at ng kanyang mga kasamahan na kalabanin si Kaido, para mapalaya ang mga dinukot na mga bata. Sa oras ding iyon ay naglaban si Ace at ang anak ng Emperor na si Yamato hanggang ang kanilang laban ay kalaunan na uwi sa isang malalim na pagkakaibigan. Matatandaan na sinira mismo ni Yamato ang rebulto ng kanyang ama, subalit si Ace ang nag-iwan ng mensahe para kay Kaido bilang tanda sa kanyang pananagutan sa pagkasira ng kanyang rebulto. Ayon pa sa mensahe ni Ace ay isa itong babala kay Kaido hanggang sa susunod nitong muling pagpapakita. Makikita rin natin sa panel na ito ang nakahandusay at sirang rebulto ng Emperor, na sa tingin ko ay isa ring foreshadowing ni Oda sa nalalapit na pagkatalo ni Kaido. Alam naman natin na nakilala si Ace hindi lang sa pagiging second commander nito sa hukbo ni Whitebeard, kundi mas nakilala rin si Ace sa taglay nitong kapangyarihan sa elemento ng apoy. Sa madaling salita ay malaki ang koneksyon ni Ace at gagampanan na papel ng elemento ng apoy upang tuluyan na nilang matalo ang Emperor na si Kaido. Kaya naman sa tingin ko, ang ginawang ito ni Ace sa rebulto ng Emperor ay isang palatandaan mula kay Oda, na siyang magpapatunay na ang elemento ng apoy ay isa sa mga susi upang matalo si Kaido. Hindi ko sinasabi na ang apoy ang tanging makakatalo sa Emperor, subalit isa ito sa mga kinakailangang abilidad o kapangyarihan upang tuluyang matalo ni Luffy ang halimaw na si Kaido.
Siyempre, napaka-importante pa rin ng Advanced Armament at Conqueror's Hockey subalit hindi pa rin ito magiging sapat, base na rin sa naging raid sa Onigashima kung saan nabigo pa rin silang manalo. Bagaman taglay na ni Luffy ang Advanced Conqueror's Hockey, subalit sa arc na ito ay malabo pa ring mapantayan ni Luffy ang antas ng hockey na taglay ni Whitebeard o ni Roger. Sa madaling salita ay maraming paraan ang gagamitin ni Luffy upang matalo si Kaido, nariyan ang apoy, Advanced Hockey at ang hinihintay ng lahat na panibagong gear ni Luffy. Ang punto ko lang sa teoryang ito ay malaki ang magiging papel ng elemento ng apoy, upang tuluyan na nilang matalo ang pinakamalakas na nilalang sa buong mundo. Marahil isa ang apoy sa mga katangian ng panghuling atake ni Luffy, na siyang makakatalo kay Kaido at siyang magdadala sa bansang Wano sa kanilang pinapangarap na kalayaan. Shoutout po sa lahat ng mga nagpapa-shoutout at muli, maraming salamat po sa magpahanggang ngayon ay patuloy pa ring sumusuporta.